Maraming nagpapanik sa MOU at naunawaan ko naman. Madali tayong madala sa hype pero kung susuriin ang facts, iba ang kwento kaysa sinasabi. Ako si Mirkay Amir Kashan ng JNS TV. Simulan natin sa basics. Isang taon na ang nakalipas, sabay-sabay na pinatay ng Israel at US ang lahat ng commander ng militar ng Iran at revolusyonaring gwardiya sa loob ng 10 segundo sa kalagitnaan ng gabi. Ang Chief of Staff, Commander ang Quds Force, Deputy, Commander ang Air Defense, Ballistic Missile Program, Pinuno ang Intelligence, Ministro ang Depensa, Panunahing Tagapayo, at Team ang Senior Scientist sa Nuclear Weapons Program ang Iran. Nakakalat sa iba't ibang lungsod at compound, ang ilan ay sa apartment na tutulog, ang iba naman ay nasa underground bunker. Lahat sila ay naabutan ng walang babala o takas. Kung nagkaroon man ng kahit ilang minutong pagkaantala sa pagitan ng ilan sa mga pag-atake, baka nagawa pa nilang makatakas. Ang kabaliwan sa kasopistikaduhan ng ganitong operasyon ay halos hindi na maintindihan. Ganun din ang mga otak sa likod nito, na simula pa lang ay nag-iisip na ng lampas sa karaniwan at realidad. Nitong mga buwan, nasaksihan natin ang di karaniwang pagpapakita ng lakas militar na dati mahirap isipin. May dahilan kung bakit ko ito binabanggit. Alam ninyo, may dalawang uri ng optimista. Ang unang uri ay ang hangal na optimista. Ang optimista nagbubula-bulagan, naniniwala sila na lading magiging maayos ang lahat at ito ay isang uri ng ilusyon na optimismo. Hindi ako tagahanga ng ganitong klase. Pero ang pangalawa ay ang realistang optimista, na naunawaan na hindi magiging madali ang mga bagay, pero kapag tiningnan mo ang mga katotohanan, alam mo may kakayahan kang harapin ang mga pagsubok na darating. Ang ganitong optimismo ay hindi kawalang-alam, kundi malinaw na pagtingin sa realidad. Iyan ang dahilan bakit tayo nandito ngayon. Para maintindihan ng MOU na ito, tandaan ang konteksto. Ang mga naabot ng Israel itong mga taon ay tunay na milagro. May ilang nagawa kahit kulang ang suporta ng administrasyong Amerikano, taliwas sa iniisip ng marami. Naibalik na sa kanilang tahanan ang mga bihag, pati na ang mga sinasabing di na makakabalik. Sinabihan ng Israel na huwag pumasok sa Rafah at huwag gawin ang ilang bagay. Ngunit ginawa pa rin nila ito at nakuha pa rin maibalik ang mga bihag. Kadalasang maling isipin na ang pagpipigil at kasunduan ay magdadala ng mas mabuting resulta at napatunayan ito ng mga nagsabi noon. Ang Hezbollah na may 150,000 rocket at misil na nakatutok sa mga lungsod ng Israel at pinakamalaking arsenal ng isang teroristang grupong di-estado sa kasaysayan ay nabawasan na ng malaking kakayahan. Wala na rin ang kanilang pamunuan. Mahigit 70% ng mga sandata ay nawasak bago pa magamit sa security zone sa Timog Lebanon, na naging unang malaking buffer ng Israel sa hangganang iyon sa isang henerasyon. Ang matinding pinsala sa industrial na base ng IRGC ay umabot sa daan-daang bilyong dolyar na kanilang inipon at itinayo sa matagal na panahon. Hindi masukat o maintindihan ang hidwang na buo sa rehimen at mga mamamayang Iranian dahil sa pagkawasak na ito. Ang mga rehimen na walang naibibigay na kabutihan sa mamamayan ay bumabagsak at nilikha ng Israel ang mga kondisyon para mangyari ito. Pagkatapos, naroon ang tinawag ni Netanyahu na pinakamalaking tagumpay, ang pagbasag sa hadlang ng takot. Dahil sa loob ng maraming taon, ang argumento ay maaari kang magsagawa ng mga lihim na operasyon sa loob ng Iran, maaari kang magsagawa ng sabotahe, pero hindi mo maaari ipadala ang mga Israeli Air Apples sa Iranian airspace, na libu-libong milya ang layo at tunay na magtagumpay. Hindi tiyak ang magiging mga kahihinatnan. Masyadong delikado ang mga hakbang na yon. Malaki ang naging epekto ng argumentong yon sa estratehiya ng Israel sa matagal na panahon. Kalaunan, ginawa ito ng Israel at hindi naman bumagsak ang mundo. Hindi rin natagumpay ang Iran na baliktarin kahit ano, ipinakita lang na ang hadlang ay refleksyon ng sariling pag-aalinlangan ng Israel. Pagkatapos nilang tumawid, nanatili na sila roon at nagbago ang doktrinang pangseguridad ng Israel. Maraming kamangha-mangha nagawa ang Israel, may tulong man ng Estados Unidos o wala, hindi ito magbabago. Ngayon, hindi na papayag ang Israel na basta tanggapin ang mga kaaway na nagbabantang wasakin sila kung hindi nila pipigilan ito ng seryoso. Ito ay isang aral na natutunan ng Israel at hindi dapat maliitin ang kanilang mga kaaway, kahit pa ang mga kaalyado ng Israel ay hindi ganoon ang pag-unawa na natuklasan ng mga Israeli. Para sa akin, napangtanto na ng Estados Unidos kamakailan ang alam na ng mga Israeli na hindi pwede makipagkasundo sa mga radikal na terorista. May ebidensya tayo dyan at makikita mo ito sa mukha ni Vance nang hindi siya pinansin ng mga kinatawan ng Iran sa huling negosasyon. Kaugnay niyan, pag-usapan natin ang kasunduang ito na hindi naman formal na kontrata kahit pilit nilang pinaparamdam na ganoon.
Itong MOU o Memorandum of Understanding na nilagdaan ng Estados Unidos at Iran noong nakaraang linggo ay nagdulot ng matinding pag-aalala na maiintindihan dahil nakakabahala talaga ang kasunduan. Bagamat extension lang ang tigil putukan, hindi maganda ang nilalaman. Hindi saklaw ng MOU ang ballistic missile program ng Iran na nagbanta na sa Israel at mga bansang nasa Golpo. Hindi rin ito tinutugunan ang suporta ng Iran sa mga proxy nito sa riyon na nagdudulot ng kaguluhan at terorismo sa gitnang silangan. Binubuksan nito ang Strait of Hormuz, pero hindi papayagan ng Iran mapataw ng bayad sa pagdaan matapos ang 60 araw ng negosasyon. Sinabi na ng mga opisyal ng Iran na mananatili sa ilalim ng pamamahala ng Iran ang strait at kung hindi mo naiintindihan ang ibig sabihin nito ay tataas ng permanente ang presyo ng langis dahil sa mga ito, hindi lang dahil sa mga kaganapan sa mundo. Kasama sa $300 bilyong na pondo para sa muling pagtatayo ng Iran na tiyak gagamitin nila para sa sandatang nuclear at pagsuporta sa mga proxy, kahit may kasunduan silang bawal ito. Nilagdaan ito. Wasak na ang nuclear infrastructure ng Iran, patay na ang mga lider militar nila at bumagsak ang kanilang ekonomiya. Ibig sabihin, nasa pinakamalakas na posisyon ng Amerika sa negosasyon kontra Iran. Lumabas silang may kasunduan na ayon sa maraming seryosong tao, kabilang ang maraming seryosong republikano ay nagbigay ng labis na konsesyon. Siya nga pala. May teorya ako kung paano nangyari yon. Pinili ni Trump si Vance sa halip na si Rubio at hinayaang gawin ni Vance ito sa sarili niyang paraan na hindi sinang-ayunan ni Rubio. Kung mabigo si Vance, si Rubio ang maaring pumalit sa pamumuno. Natutuwa ako habil para sa akin, si Rubio ang pinakalinaw ang pag-unawa sa gitnang silangan at mundo kumpara sa ibang posibleng maging Pangulo ng Amerika. Kahit manalo si Rubio sa susunod na eleksyon dahil sa pagbagsak ng rehimen at kasunduan ni Vance, sa huli, may mamumuno pa ring Amerikano na di naunawaan ang halaga ng gitnang silangan. Ang mga plano ng Islamisasyon na umabot na sa US at Europa, matagal nang nilalabanan ng Israel. Yan ang hinaharap. Ang nararanasan ng mga tao ngayon sa MOU ay patikim ng hinaharap. Kung anong mangyayari kapag may sumama sa dumaraming Amerikano na tutol sa panghihimasok. Magandang balita. Gusto ng mga Iranian na yon na sirayan ng kasunduan dahil, gaya ng alam mo, wala naman silang tunay na interes sa kasunduan. Kung tama teorya ko, malalaman natin agad. Si Rubio ay pupunta sa gitnang silangan na yung linggo at iniwan kay Vance ang pampublikong pagtatanggol sa kasunduan at sa mga taga-subaybay niya. Mahirap paniwala ang iwan niya ang matagal niyang paninindigan sa patakarang panlabas para ipagtanggol ang kasunduang mabibigay sa Iran ng 300 bilyon kapalit ng mga pangakong alam nating di nila tutuparin. Palagay ko, malinaw na ayaw nating matuloy ang kasunduan, hindi lang dahil mapapatunayan ng Israel, kundi dahil delikado kung makuha ng Iran ang ipinangako ni Vance. Pero ang katotohanang nakakatakot ito ay hindi ibig sabihin na hindi natin kaya itong harapin. At ito ang gusto kong panghawakan ninyo sa kabila ng lahat ng hindi tiyak. Hindi ko inihiling na maniwala kayong magiging maayos ang lahat dahil laging ayos at kakampi ng Israel ang Diyos. Hinihiling ko sa inyo na tingnan ang tiyak, dokumentado at mapapatunay ang ebidensya ng mga nagawa na napatunayan at mga napagtagumpayan. At maintindihan na ang parehong tao na gumawa ng lahat ng iyon ay narito pa rin. Patuloy na nag-iisip at namumuno mula sa napatunayang kakayahan na nakuha sa pinakamahirap na sitwasyon. Maaring maging mahirap ang landas, ngunit mas matatag, mas may kakayahan at mas mapanganib tayong kalaban sa sinumang nagbabanta sa atin ngayon kaysa dati sa ating kasaysayan. Iyan lang ang konklusyong suportado ng ebidensya sa kaso ng MOU. Ako si Yerke. Magkikita tayo ulit.